Ang katahimikan sa kahabaan ng Calle Aguinaldo sa lungsod ng Cagayan de Oro ay biglang nabalot ng lagim isang hapon nang makalanghap ang mga residente ng isang masangsang na amoy na nagmumula sa isang abandonadong bahay. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon mula nang iwanan ito ng dating may-ari 3 taon na ang nakalilipas. Sa una, inakala ng mga residente na ang amoy ay mula lamang sa patay na hayop. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang mabahong amoy hanggang sa magdulot ito ng pinaghalong kuryosidad at takot sa buong komunidad. Bandang 5:30 ng hapon, isang residente na nagngangalang Mangkardo, na ang bahay ay nasa tapat mismo ng abandonadong istruktura, ang nagpasya nang hindi na niya kayang tiisin pa ang amoy. Tinawag niya ang atensyon ng kanilang barangay tanod at kalauna ay ipinagbigay alam na rin sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang mga pulis na dumating ay hindi na nag-aksaya ng panahon, agad silang naglagay ng police line at sinimulan ang kanilang pagsisiyasat. Sa sandaling binuksan ang pinto sa harapan, isang mas nakakasukang amoy ang sumalubong sa kanila, sapat upang mapaatras ang ilan sa mga baguhang pulis. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng makapal na alikabok sa sahig, natagpuan ng mga otoridad ang isang katawan ng tao, walang anumang pagkakakilanlan. Nakahandusay ito, nakatagilid pa kanan, nakasuot ng itim na t-shirt at asul na maong. Tinantiyan ng mga pulis na mahigit 5 araw ng patay ang biktima. Walang nakitang anumang o personal na gamit sa paligid. Ngunit ang lalong nagdulot ng kilabot sa mga residente ay ang mga tilamsik ng dugo sa pader at ang mga bakas ng pagkakaladkad na patungo sa isang silid sa likuran. Isang malinaw na palatandaan na ang biktima ay pinaslang mismo sa lugar na iyon. Agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, mula sa Cagayan de Oro City Police Office. Kinolekta nila ang bawat posibleng ebidensya, mga fingerprints sa doorknob, isang upos ng sigarilyo, at isang piraso ng telang may bahid ng dugo. Ang mga residente na nagkukumpulan sa labas ng police line ay tanging nakatanaw lamang na may halong panginginig at pagtataka. Nung 1 linggo pa po namin naaamoy yan, pero natatakot kaming lumapit, sabi ni Aling Dena, isa sa mga kapitbahay na nanginginig habang kinukuhanan ng pahayag. Pansamantala, isinara muna ng mga pulis ang mga paunang detalye ng investigasyon. Sinabi nilang patuloy pa ang pagsisiyasat at sinusubukan ng forensic team na kilalanin ang biktima sa pamamagitan ng fingerprints at pisikal na katangian. Sinusubaybayan na rin nila ang posibleng pagkakasangkot ng ibang tao na maaaring huling nakita sa lugar. Ang abandonadong bahay ay mahigpit ng binabantayan at ang dilaw na police line ay nananatiling harang sa sinumang magtatangkang pumasok. Ang takot ay nanatili sa mga residente. Marami ang umiiwas ng dumaan sa kalye na iyon pagsapit ng gabi. May ilan pang nagsasabing nakakarinig sila ng mga kakatwang tunog mula sa bahay bago pa matagpuan ang bangkay. Sa kabila ng lahat, nangako ang mga pulis na ilalabas nila ang resulta ng investigasyon sa lalong madaling panahon. Matapos matagpuan ang bangkay na walang pagkakakilanlan, ang Calle Aguinaldo ay naging sentro ng atensyon. Ang bahay na dating tahimik at binabaliwala ay naging pinakanakakatakot na lugar sa kanilang barangay. Sa gabi, ang tanging nagbibigay liwanag sa bakuran nito ay ang andap-andap na ilaw ng poste, na lalong nagpapatingkad sa kalawangin itong gate. Hanggang sa kalaliman ng gabi, nagpatuloy ang investigasyon. Ang mga miyembro ng SOCO ay kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng bahay. Sa paunang pagsusuri, nakakita sila ng mas maraming tilamsik ng dugo sa sahig ng silid sa likuran at bakas ng isang malaking sukat ng sapatos. Ang teorya ay isa lamang, hindi dinala ang biktima doon mismo siya pinatay. Bandang 8:00 ng gabi, dinala ng SOCO team ang labi ng biktima sa Northern Mindanao Medical Center para sa otopsya. Mahirap nang makilala ang itsura ng katawan, pero nakakita kami ng mga malinaw na hiwa sa liig at dibdib, sabi ng isang pulis na tumangging magpakilala. Nakakita rin sila ng mga marka ng pagkakatali sa mga pulso ng biktima, na tila sinasabing binihag muna ito bago pinaslang. Kinabukasan, ang lugar ay dinumog ng mga mamamahayag at mga usisero. Ang mga lokal na pahayagan sa Cagayan de Oro ay naglabas ng balita na may malalaking titulo, bangkay na walang pagkakakilanlan, natagpuan sa abandonadong bahay, biktima ng foul play. Sinimulan na rin kausapin ng mga pulis ang mga posibleng saksi.
Isa na rito ang tanod na si Mang Lito, na umaming nakakita ng dalawang hindi kilalang tao na pumasok sa bahay mga 1 linggo na ang nakalipas. Mula sa malayo, nakita ko sila, bandang 11:00 ng gabi. May dala silang malaking bag at dumaan sa likod. Akala ko, sila na ang bagong may-ari, kwento ni Mang Lito sa mga investigador. Ngunit nang tanungin ng karagdagang detalye, hindi niya masabi ang itsura ng mga ito dahil madilim at umuulan noon. Samantala, may mga kapitbahay na nagkwento na madalas silang makarinig ng mga yabag sa loob ng bahay tuwing gabi kahit wala namang nakikitang tao. Minsan may tunog ng kumakalabog na pinto o nahuhulog na gamit, pero kapag sinisilip namin, wala namang tao, sabi ni Tiarina. Ang mga kwentong ito ay lalong nagdagdag ng misteryo sa bahay. Sinimulang alamin ng mga pulis ang kasaysayan nito. Ayon sa mga record, ang bahay ay pag-aari ng isang retiradong empleyado ng gobyerno na pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Simula noon, hinayaan na itong walang nakatira at paminsan-minsan lamang binibisita ng isang pamangkin. Ngunit ayon sa pamangkin, matagal na siyang hindi nakakapunta roon. Mga 2 buwan na po ang nakalipas mula nang huli akong pumunta. Malinis pa po iyon at wala namang kakaiba, sabi niya sa mga pulis. Ang pinakakakatwa sa lahat ay isang bagay na natagpuan sa sala. Isang piraso ng lukot na papel na may nakasulat na mga salitang malabo na, alam niya ang lahat. Isinulat ito ng nagmamadali gamit ang itim na tinta, na para bang mula sa kamay ng isang taong natatakot. Hindi pa masiguro ng mga pulis kung ang biktima o ibang tao ang nagsulat nito, ngunit agad itong naging sentro ng kanilang investigasyon. Mula sa paunang resulta ng forensic examination, tinatayang ang biktima ay isang lalaki, nasa pagitan ng 25 hanggang 35 taong gulang, at may taas na humigit kumulang 5'7". Ang mga sugat sa katawan nito ay nagpapakita na nanlaban ito bago mamatay. May mga indikasyon na tinorture muna siya, sabi ni Police Major Santiago Cruz, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, sa isang maikling press conference. Ang mga residenteng dating maingay ay ngayon nanahimik. Wala nang mga batang naglalaro malapit sa bahay. Sa bawat pag-ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga sanga ng puno, tila ipinapaalala nito sa kanila ang gabing natagpuan ang bangkay. Sa social media, naging viral ang kaso. Marami ang nagbahagi ng litrato ng lugar at nagsulat ng kani-kanilang teorya kung sino ang biktima at ang salarin. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang misteryo sa likod ng abandonadong bahay sa Cagayan de Oro ay nagsisimula pa lamang. Ang mga pulis ay patuloy na nagdudugtong-dugtong sa mga piraso ng katotohanan, at sa likod ng bawat bakas ay may isang kwentong mas madilim na naghihintay na mabunyag. Ang investigasyon sa kaso ng pagpatay sa abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo ay unti-unting nagbubukas ng mga nakakagulat na revelasyon. Matapos ang 2 araw ng masusing pagsisiyasat sa crime scene at pagtatanong sa mga saksi, nakahanap ang mga pulis ng mga bagong ebidensya na dahan-dahang humahawi sa misteryong bumabalot sa pagkamatay ng biktima. Sa isang umagang may hamog pa, bumalik ang SID team sa lugar na may dalang metal detector at Li-negatibo siyam unit. Ginalugad nila ang likod bahay na napapalibutan ng matataas na talahib. Hindi nagtagal, isang aso ang huminto malapit sa isang tumpok ng mga nabubulok na kahoy. Sa ilalim nito, natagpuan ng mga operatiba ang mga tuyo ng patak ng dugo at isang kalawangin na kutsilyo. Agad itong kinuha dahil malaki ang hinala na ito ang ginamit na arma sa pagpaslang. Hindi lang iyon, mula sa resulta ng laboratorio, kinumpirma ng mga pulis na ang dugo sa kutsilyo ay tumutugma sa dugo ng biktima. Pinapatibay nito ang aming hinala na dito mismo pinatay ang biktima at hindi lang itinapon, sabi ni Captain Reyes, ang pinuno ng SOCO team. Higit pa rito, nakahanap din sila ng isang malabong fingerprint sa doorknob ng silid sa likuran. Matapos suriin, hindi ito tumugma sa biktima, kundi sa isang taong may inisyal na V, isang residente mula sa ibang lungsod na napag-alamang nagtrabaho bilang construction worker sa Cagayan de Oro 2 buwan na ang nakalipas. Ayon sa police records, si Gwen ay may dati ng kaso ng maliit na pagnanakaw at bigla na lang nawala matapos iyon. Samantala, mas nakakakilabot ang ipinakitang resulta ng otopsya. Ayon sa forensic doctor, ang biktima ay nagtamo ng malalalim na hiwa sa liig at dibdib at maraming pasa sa mga braso at binti na nagpapakita ng matinding panlalaban.
May indikasyon na itinali at pinahirapan siya bago pinatay, paliwanag ni Easy Santos ng LTSU. Ang mga residente ay lalo pang natakot. Sa gabi, ang ihip ng hangin mula sa mga bintana ng bahay ay tila mga bulong. May mga nagsasabing naaamoy na naman nila ang malansang amoy kahit nalinis na ang lugar. Para kaming minamanmanan. Minsan, may aninong dumadaan sa bintana, sabi ni Charina na nanginginig ang boses. Ngunit para sa mga pulis, ang takot ng mga residente ay mahalagang impormasyon. Sinimulan nilang alamin kung sino-sino ang huling nakita sa paligid bago matagpuan ang bangkay. Sa isang CCTV footage mula sa isang sari-sari store malapit sa lugar, nakita ang isang lalaking nakaitim na jacket at sombrero na pumasok sa lugar bandang alas 11 ng gabi, 5 araw bago matagpuan ang bangkay. May dala siyang tila isang sako o malaking bag sa kanyang balikat. Pagkatapos noon, hindi na siya nakitang lumabas. Sinimulan ang digital tracing. Ginalugad ng mga pulis ang data mula sa isang cellphone na naiwan sa crime scene. Kahit sira na ito at may mga sunog na parte, nakuha pa rin ang EFIG number nito. Ang cellphone ay pag-aari pala ng isang nagngangalang Rico, residente ng Malaybalay, Bukidnon, na iniulat na nawawala ng kanyang pamilya 1 linggo na ang nakalipas. Nakilala ng pamilya ang mga katangian ng biktima mula sa isang maliit na tatoo sa kanang braso at sa huling suot nitong damit. Lahat ay tumugma sa deskripsyon ng bangkay. Mula rito, nagsimulang maging malinaw ang direksyon ng investigasyon. Si Rico ay nagtatrabaho bilang isang online courier at madalas maghatid ng mga pakete sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Isa sa mga huling destinasyon niya ay ang abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo. Ang order ay ginawa ng isang taong may peking pangalan at gumamit ng peking address. Ang hinala, si Rico ay pinikil. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo, pagnanakaw, personal na galit, o pagkakasangkot sa isang iligal na transaksyon. Ngayon, nakatuon ang mga pulis sa paghahanap kay He, ang taong nagmamay-ari ng fingerprint na nakuha sa crime scene. Ang huling bakas niya ay natukoy sa Barangay Lapasan, ngunit nawala na siya matapos iyon. Sa social media, patuloy na kumakalat ang balita. Naging trending sa lokal na komunidad ang hashtag na misteryo sa bahay sakdo. Maraming netizens ang nagpost ng mga haka-haka, mula sa serial killing hanggang sa mga satanic ritual. Doble kayod ang mga pulis sa pagpapabulaan sa mga walang basehang teorya para hindi malihis ang investigasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng tensyon, isang bagay ang nagpatahimik sa mga investigador. Sa pader ng silid sa likuran, sa ilalim ng makapal na alikabok at mga mansa ng dugo, may lumitaw na isa pang sulat na hindi nila napansin noon. Ang mga salitang tila ikinaskas gamit ang isang matulis na metal ay nagsasabing, "Alam ko kung sino ka." Ang sulat na iyon ay parang isang huling mensahe, hindi malinaw kung mula sa biktima para sa salarin o mula sa salarin para sa biktima. At doon, ang investigasyon ay pumasok sa isang panibago at mas madilim na kabanata. Tila ang abandonadong bahay ay nagtatago ng mas maraming sikreto kaysa sa inaakala ng lahat. Gabi na at ang tensyon sa paligid ng abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo ay ramdam pa rin. Katatapos lang ng ulan at ang amoy ng basang lupa ay humalo sa amoy ng lumot mula sa bahay. Ang ilaw ng poste ay patay-sindi na tila nakikisabay sa nakakatakot na kapaligiran. Ang mga dumaraan ay nagmamadali sa paglakad. Mula nang matagpuan ang bangkay at ang mga misteryosong sulat sa pader, wala nang nangahas na lumapit kahit pa sumilip lang sa siwang ng gate. Ngunit para sa mga investigador, hindi pa tapos magkwento ang bahay. Noong hapon, natagpuan nila ang malabong sulat sa pader na nagsasabing, "Alam ko kung sino ka." Isang pangungusap na nag-iwan ng maraming tanong. Inutusan ni Major Santiago Cruz ang kanyang team na muling suriin ang buong kabahayan, kasama na ang attic at ang ilalim ng bahay na hindi pa nila nagagalaw. Sa katahimikan, 2 forensic expert ang naglakad sa bawat silid. Nang buksan nila ang pinto ng isang maliit na kwarto sa likuran, nakakita sila ng mga lumang mansa ng dugo sa sahig na gawa sa kahoy. Malapit dito, may isang piraso ng plastik na naglalaman ng maliit na tela na may kulay rosas na mansa. Hindi kalayuan, may natagpuan ang isang pulis na mas kakatwa, isang maliit na salamin na mailamat sa gitna. Sa likod nito, may nakasulat na pangalang Kiriko at isang petsa, ilang araw bago matagpuan ang kanyang bangkay.
Ang mga ito ay nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na si Rico ay nasa bahay na iyon bago siya pinatay at marahil ay nagsulat pa ng kanyang huling mensahe. Samantala, ang huling lokasyon ng cellphone ni Rico ay na-trace sa parehong lugar, bandang 11:26 ng gabi. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang signal nito. Pinatibay nito ang teorya na pinatay si Rico, hindi nagtagal matapos siyang dumating. Ayon sa pamilya ng biktima, tinawagan pa ni Rico ang kanyang ina isang araw bago siya nawala. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya, "Nay, kung hindi ako makauwi bukas, huwag niyo akong hahanapin sa abandonadong bahay na iyon." Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo sa sinumang makarinig. Naniniwala na ngayon ang mga pulis na alam ni Rico na may panganib, ngunit hindi malinaw kung bakit siya tumuloy pa rin. Ang paghahanap sa salarin ay lalong tumututok kay He, ang lalaking nakaitim na jacket sa kiki. Sa pakikipagtulungan sa ibang rehiyon, nalaman ng mga pulis na si He ay nagtrabaho sa isang bodega kung saan madalas kumukuha ng pakete si Rico. Ayon sa ilang saksi, nagkaroon sila ng alitan tungkol sa isang hindi nabayarang transaksyon. Ngunit may mas nakakagimbal na natuklasan mula sa isang sirang laptop na nakuha sa loob ng bahay. Nagawang i-recover ng cybercrime unit ang isang 2 minutong video. Dito, makikita ang isang taong hinihinalang si Rico na takot habang hawak ang kamera. Sinabi niya, "Kung makita niyo to, ibig sabihin hindi na ako ligtas." Sila. Nalaman nilang nakita ko ang lahat. Pagkatapos noon, may sumigaw at nahulog ang kamera. Ang video na iyon ang pinakamatibay na ebidensya na planado ang pagpatay. Pero sino ang kisilak na tinutukoy niya? Sa karagdagang pagsisiyasat, nakakita sila ng bakas ng maliit na siga sa likod bahay. May mga sunog na papel na may mga salitang tulad ng delivery, code, at down payment. Nagbukas ito ng posibilidad ng isang iligal na negosyo, marahil ay iligal na droga o money laundering. Pinalawak ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa mga bodega sa paligid ng Cagayan de Oro. Sa isa sa mga ito, isang trabahador ang umamin na may 2 lalaking dumating na may dalang itim na kotse at nag-iwan ng isang misteryosong pakete. Hindi raw ito pwedeng buksan dahil mahalaga raw ang laman. Hinala ng mga pulis, ang paketeng iyon ang susi sa lahat. Sa gitna ng investigasyon, lalong naging katatakutan ang kapaligiran. May mga nagsasabing nakakarinig sila ng kumakatok mula sa loob ng bahay tuwing gabi. Mayroon ding nakakakita ng andap-andap na ilaw mula sa bintana sa itaas na palapag, kahit paselyado na ang bahay. Nang magpatrol ang mga pulis, wala silang nakita. Ngunit ang nagpatindig ng kanilang balahibo, may isang bagong sulat sa pader sa labas ng bahay na tila bigla na lang lumitaw, "Huli na kayo." Walang nakakaalam kung sino ang nagsulat nito. Malinaw na ang kasong ito ay hindi isang simpleng krimen. May isang malaking sikreto na nagtatago sa likod ng mga pader ng bahay, naghihintay na mabunyag. Kinaumagahan, mas abala kaysa dati ang himpilan ng Kofpo. Sa silid ng mga investigador, sinusuri nila ang isang bagong key footage mula sa courier company kung saan huling nagtrabaho si Rico. Isang mukha ang malinaw na nakunan, isang lalaking may itim na jacket, nakayukong sombrero, at may mahabang peklat sa kaliwang pisngi. Ang lalaking ito ay si Giri, ang obrero na ngayon ay pangunahing suspect sa kaso. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ay hindi lang si Giri, kundi ang malaking paketeng dala niya. Sa video, makikitang iniabot ni E ang isang makapal na itim na bag kay Rico habang may sinasabi. Walang audio, ngunit mula sa galaw ng labi, nabasa ng mga eksperto ang mga salitang, "Alam mo ang panganib." Pagkatapos noon, tinapik ni Ye ang balikat ni Rico at umalis. Kinabukasan, nawala na si Rico. Binalikan ng mga pulis ang misteryosong pakete. Ang nagpadala ay may peking pangalan, at ang address ng destinasyon ay ang abandonadong bahay kung saan natagpuan si Rico. Ibig sabihin, si Rico mismo ang nagdala ng pakete sa lugar kung saan siya papatayin. Nang puntahan ng mga pulis ang courier company, isang empleyado na nagngangalang Denny ang nagbigay ng nakakagulat na impormasyon. Anya, tinanggihan na raw ng ibang kumpanya ang paketeng iyon dahil kahina-hinala, masyadong mabigat, walang kumpletong address, at walang contact number ng tatanggap. Pero nagpumilit si Rico na ihatid dahil order daw iyon ng dati na niyang customer. Nag-aalangan siya, pero tumuloy pa rin, sabi ni Denny.
Hinala ng mga pulis, ang laman ng pakete ang susi sa lahat. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito natatagpuan. Para mapatunayan ito, sinuri nila ang iba pang kiki sa paligid ng Kalye Aguinaldo. Sa isang kuha mula sa isang tindahan, nakita ang isang itim na van na papalabas mula sa direksyon ng bahay bandang 2:40 ng madaling araw, ilang oras matapos ang tinatayang oras ng pagkamatay ni Rico. Ang plaka ng van ay bahagyang nakunan, 14 na. Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ni Jose Miguel Santos, ang buong pangalan ni. Ang investigasyon ay lumiko sa panibagong direksyon. Ayon sa intelligence report, si Ige ay sangkot sa isang sindikato ng iligal na bentahan ng mga produkto na dinadala sa iba't ibang probinsya. Ang pakete ay posibleng naglalaman ng ebidensya ng kanilang krimen o pera mula sa isang iligal na transaksyon. Kung totoo, ang pagpatay ay hindi lang dahil sa personal na galit, kundi para patahimikin ang isang saksi. Samantala, sa crime scene, may natuklasan ang forensic team na nagpatigil sa kanilang lahat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang karton, may isang maliit na espasyo na parang bunker na tinatakpan ng tabla. Sa loob, nakakita sila ng mga kable ng kuryente, bote ng gasolina, latex gloves, at isang maliit na nakatagong kamera na umaandar pa rin. Nang suriin ang recording nito, nakakakilabot ang laman. Makikita si Rico na nakaupo sa isang silya, nakatali ang mga kamay, at may isang taong nagtatanong, kanino mo binigay ang mga dokumento? Pagkatapos, may maririnig na malakas na kalabog at nagdilim ang screen. Mula sa boses sa video, nakilala ng isang investigador ang punto nito, tila mula sa katimugang bahagi ng Mindanao, kung saan nanggaling si. Dahil dito, sigurado na ang mga pulis na si Rico ay hindi basta-basta biktima. Napasok siya sa isang mas malaking konspirasyon. Posibleng may dala siyang isang mahalagang bagay, dokumento o ebidensya, na maaaring magbagsak sa buong sindikato. Inanunsyo ng hepe ng pulisya ng Cagayan de Oro na ang kaso ay itinaas na bilang premeditated murder. Isang special team ang binuo para tugisin si G, na pinaniniwala ang nasa Mindanao pa rin. Ngunit may isa pang pangyayari na nagpatindig ng balahibo. Habang nagpapatrolya isang gabi, isang pulis ang nakarinig ng mga yabag mula sa loob ng bahay. Nang pasukin niya, wala namang tao. Pero sa mesa sa sala, may isang bagong piraso ng papel na may sulat kamay, hindi mo dapat binuksan yun. Walang fingerprint, walang bakas ng paa, at walang nakunan ang security camera na pumasok o lumabas. Ang investigasyon ngayon ay hindi na lang tungkol sa paghahanap sa salarin, kundi sa pagbubunyag kung ano talaga ang itinatago ng bahay na iyon at kung ano ang laman ng paketeng kumitil sa buhay ng isang batang courier. Ikatlong araw matapos itaas ang kaso bilang planadong pagpatay, ang himpilan ng COFPO ay naging pugad ng aktibidad. Walang tigil ang mga tawag sa telepono. Dumarating ang mga ulat mula sa iba't ibang lugar. Ngunit sa gitna ng lahat, isang anonymous na tawag ang bumago sa takbo ng investigasyon. Isang lalaking may magaspang na boses ang tumawag sa SID at sinabing mayroon siyang mahalagang impormasyon. Kung gusto niyong malaman kung sino ang pumatay sa kanya, hanapin niyo sa lumang bodega malapit sa Makabalan Port, sabi niya bago ibaba ang tawag. Agad na kumilos ang special team. Ang bodega ay nasa gilid ng Cagayan de Oro River, malaki, kalawangin at matagal nang hindi ginagamit. Sa loob, sa gitna ng mga tumpok ng kahon, may isang mesang bakal. Nakapatong dito ang isang patalim, lubid, flashlight, at isang maliit na mapa ng mga ruta ng logistic. Ngunit ang pinakanakakuha ng pansin ay isang puting sobre na may sulat kamay para sa pulis. Ang laman, hinahanap niyo si G, pero hindi siya ang utak. Inutusan lang akong patahimikin siya. Kasama sa sulat ang isang malabong litrato ng dalawang lalaki sa loob ng kotse. Ang isa ay si G, ngunit ang isa ay hindi makilala. Nagsagawa ng agarang pulong si Major Cruz. Ang konklusyon nila, si G ay utusan lamang. Ang bagong teorya, aksidenteng nakita ni Rico ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang kahina-hinalang lalaki na nagtatago malapit sa daungan. Matapos ang habulan, nahuli nila ito. Siya nga si Greg. Ang unang mga salita niya, hindi ko gustong patayin siya. Sa interogasyon, nagsalita si Greg. Inupahan daw siya ng isang nagangalang isang key big boss mula sa ibang lungsod.
Naging target si Rico dahil nalaman niya ang laman ng pakete, mga dokumento ng isang malawakang transaksyon ng pera gamit ang peking sistema ng courier. Courier lang siya, pero masyado siyang mausisa. Binuksan niya yung pakete, tapos may tinawagan siya, sabi ni. Nalaman din ng mga pulis na sinubukan ni Rico na tawagan ang isang lokal na media bago siya nawala, ngunit nabura na ang lahat ng ebidensya sa kanyang telepono. Kahit nahuli na si Gay, hindi pa tapos ang misteryo. Sa muling pagsisiyasat sa bahay, nakakita sila ng isa pang hidden camera sa isang ventilation vent. Sa recording, 2 tao ang pumasok sa bahay, hindi isa. Ang isa ay si Gay, pero ang pangalawa ay mas matangkad at nakasuot ng itim na Amerikana. Narinig ang boses nito na nagsasabing, tapusin mo to ngayong gabi. Walang dapat maiwang bakas. Pagkatapos ay makikitang kinaladkad si Rico. Inanunsya ng hepe ng pulisya na ang kaso ay bahagi ng isang mas malaking sindikato. Muling nagkagulo ang Cagayan de Oro. Sa social media, kumalat ang litrato ng pagkahuli ni. Ngunit kasabay nito, may isang anonymous na account na nagpost, akala niyo tapos na. Simula pa lang yan. Hindi nagtagal, nasunog ang courier company kung saan nagtatrabaho si Rico. Halos natupok ang buong gusali. Sa gitna ng mga abo, may isang bagay na halos buo pa, isang litrato ni Rico kasama ang 2 hindi kilalang lalaki sa harap ng isang itim na kotse, pareho sa litrato na nasa sobre sa bodega. Ngayon, may bagong palaisipan ang mga pulis. Sino ang lalaking naka-Amerikana sa video? At sinadya ba ang sunog para burahin ang mga ebidensya? Habang bumabalik ang gabi sa Cagayan de Oro, ang abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo ay nananatiling tahimik. Ngunit para sa mga dumaraan, may naririnig daw silang mahinang bulong mula sa loob. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa isang pagpatay. Ito ay tungkol sa isang malaking sikreto na nilalamon ang sinumang mangahas na lumapit dito. Ang sunog sa courier company sa Cagayan de Oro ang naging hudyat ng mas malalim na investigasyon. Mabilis at misteryoso ang pagkalat ng apoy. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ito sa archive room, kung saan nakatago ang lahat ng records ng transaksyon. Kakatwa, hindi gumana ang alarm system, at ang key footage ay otomatikong nabura ilang oras bago ang sunog. Bandang 1:55 ng madaling araw, isang maliit na pagsabog ang narinig, at pagkatapos ay umakyat na ang apoy. Halos lahat ng dokumento ay natupok. Ngunit sa gitna ng mga abo, may isang shipping note na natagpuan. Nakasulat dito ang pangalan ng tatanggap. Velasco. Ang pangalang iyon ay yumanig sa buong investigation team. Si Domingo Velasco ay isang kilalang malaking negosyante na may mga sangay ng courier sa buong Mindanao at sinasabing may malalakas na koneksyon sa gobyerno. At ang pinakakagulat-gulat, si Domingo Velasco pala ang hindi direktang may-ari ng abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo. Binili niya ito gamit ang isang peking kumpanya 2 taon na ang nakalipas. Dito, nabuo ang buong larawan. Ang bahay ay hindi lang isang abandonadong istruktura, ito ay isang lihim na tagpuan para sa mga iligal na transaksyon. Si Rico, ang batang courier, ay hindi sinasadyang nagdala ng paketeng naglalaman ng ebidensya ng lahat ng ito. Nang buksan niya ito, binilang na ang kanyang mga oras. Sa interogasyon, si Edith ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Humingi siya ng proteksyon at pumayag na maging state witness. Inutusan lang akong kunin ang pakete. Pero nang malaman niya ang laman, nagpanik sila. Binigyan nila ako ng pera para ayusin ang lahat. Nagsisisi ako, sabi niya. Ngunit ilang oras matapos ang kanyang pahayag, isang kakatuwang bagay ang nangyari. Natagpo ang walang malay si Gigi sa kanyang selda, nangangasul ang mukha. May laso na inihalo sa kanyang inuming tubig. Agad na hinigpitan ng mga pulis ang seguridad, malinaw na may gustong patahimikin si. Kumalat ang balita. Ang headline ng mga lokal na pahayagan, suspect sa kaso ng abandonadong bahay, nilason sa selda. Nagsimulang maghinala ang publiko na may isang malaking kapangyarihan sa likod ng lahat. Habang sinusuri ang mga abo mula sa sunog, natagpuan ng forensic team ang isang nasirang external hard drive. Nang ma-recover ang ilang data, lumabas ang mga file ng mga transaksyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, lahat ay permado ni Domingo Velasco.
Nakipag-ugnayan ang mga pulis sa National Bureau of Investigation, DNG, at sa Anti-Money Laundering Council, DENIFE. Sa loob ng ilang araw, natuklasan nila ang isang malawakang daloy ng pera mula sa mga kumpanya ni Velasco patungo sa mga peking account sa ibang bansa na umaabot sa mahigit 2 bilyong piso. Ngunit bago pa mailabas ang arrest warrant, bigla na lang nawala si Domingo Velasco. Ang kanyang private plane ay lumipad mula sa isang maliit na paliparan sa Bukidnon nang walang pahintulot at nawala ang signal nito sa itaas ng sulusi. Ang hepe ng Philippine National Police, Ziki, ay nagbigay ng isang maikling pahayag, ang kasong ito ay isa ng transnational crime. Samantala, sa abandonadong bahay, may bago na namang natuklasan. Sa ilalim ng sahig, isang maliit at kalawangin na safe box ang nakita. Sa loob nito, may mga litrato at dokumento na pirmado ni Domingo Velasco, YEK, at isang taong may inisyal na EA, na hinihinalang siyang tulay sa pagitan ng legal at iligal na operasyon. Sa isang kupas na litrato, makikita si Rico na nakatayo sa pagitan ng dalawang lalaki, sa harap mismo ng abandonadong bahay. Ibig sabihin, nakapunta na si Rico doon bago pa siya pinatay. Hinala ng mga pulis, itinago ni Rico ang ilang ebidensya bago siya namatay. Sa kanyang telepono, may mga salitang lumang aparador sa likod. Nang suriin ito, nakakita sila ng isang lihim na kompartimento. Sa loob, isang maliit na asul na flash drive. Nang buksan ito, isang 6 minutong video ang laman. Si Rico, takot na takot, ang nagsasalita, hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Kung pinapanood niyo to, lahat sila sinungaling. Ang bahay na ito, hindi ito abandonado. Dito nila tinatago ang lahat. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, pero huwag kayong maniwala sa kahit sino. Biglang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Isang malalim na boses ang narinig, hindi mo dapat nalaman to. Pagkatapos, nagdilim ang screen. Ang video na iyon ang naging pinakamahalagang ebidensya. Ngunit kahit unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan, ang anino ng bahay ay hindi pa nawawala. Sa tuwing pumupunta ang mga investigador doon, laging nagkakaproblema ang kanilang mga gamit. May mga pulis na nagsasabing nakakarinig sila ng mga yabag sa itaas, kahit wala namang tao. Ang Cagayan de Oro ay naghihintay. Nangako ang mga pulis na tatapusin nila ang kaso. Ngunit alam ng lahat na hindi lang isang mamamatay tao ang kanilang kalaban, kundi isang mahabang tanikala ng mga makapangyarihang tao na gustong burahin ang katotohanan. At sa gitna ng abo ng sunog, ng dugo sa sahig, at ng mga bulong mula sa bahay, ang misteryo ni Rico, ang courier na nagbayad ng kanyang buhay para sa katotohanan, ay patuloy na umaalingaw-ngaw. 10 araw matapos ang sunog, ang Cagayan de Oro ay hindi pa rin matahimik. Ang kaso ng pagpatay sa Calle Aguinaldo ay naging pinakakomplikadong iskandalo sa kasaysayan ng rehiyon. Pinag-uusapan ito kahit saan. Ngunit sa gitna ng lahat, ang abandonadong bahay ay nananatiling tahimik, binabantayan ng 24 oras. Ngunit patuloy ang mga kakatuwang pangyayari. Biglang namamatay ang ilaw ng poste sa harap nito tuwing hating gabi. May mga gwardyang nakakarinig ng mga yabag at dahan-dahang pagbukas ng pinto kahit nakakandado ito. Kinaumagahan, isang special team mula sa Camp Crame ang dumating para sa huling pagsisiyasat. Gagamit sila ng 3 forensic scanner para masigurong walang ebidensyang nakaligtaan. Ngunit nang buksan ang gamit, biglang nagka-interference ang signal. Sa monitor, kumukurap-kurap ang imahe ng bahay at biglang lumitaw ang silhouette ng isang taong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ngunit nang tingnan ng mga pulis, wala namang tao doon. Ang datos mula sa scanner ay malinaw, isang lalaking nakaitim na t-shirt, nakatayo mismo sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Rico. Samantala, sa himpilan ng pulisya, natapos na ang pagsusuri sa asul na flash drive. May isang hidden folder na naglalaman ng mas malaking listahan ng mga transaksyon na umaabot sa mahigit 5.8 bilyon na ipinadala sa 5 iba't ibang account sa ibang bansa. Lahat ay permado ni Domingo Velasco at ng misteryosong si E. Tinatayang si E ang tunay na utak ng operasyon, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay tila hindi umiiral sa anumang record ng gobyerno. Hapon na nang makatanggap sila ng ulat mula sa Cebu. Isang itim na kotse na may parehong plaka sa sasakyan ni Velasco ang nakitang nakapark malapit sa isang lumang pantalan.
walang tao sa loob. Sa likod na upuan, may isang malaking maleta na puno ng pera at isang lumang litrato, si Rico kasama si Velasco, at isang lalaking malabo ang mukha, na pinaniniwalaang si E. Sa likod ng litrato, may sulat, ang nakakaalam ng sikretong ito ay hindi dapat mabuhay. Nang suriin ang maleta sa laboratorio, may nakitang residuo ng kemikal, ang parehong laso na ginamit kay E. Inihanda ang maleta hindi lang para sa pera, kundi para sa sinumang mangahas na buksan ito. Sa parehong araw, isang investigative journalist ang nakatanggap ng isang misteryosong pakete. Sa loob, isang flash drive na may label na Rico 2. Ang laman, isang 2 minutong video. Si Rico, nanginginig ang boses, ang nagsasabi, akala nila wala akong ibang kopya, pero hindi kayang sunugin ang katotohanan. Kung makarating to sa publiko, ipagpatuloy nyo. Huwag niyong hayaang mawala na lang sila. Naging viral ang video sa loob lang ng ilang oras. Ang hashtag na katarungan para kay Rico ay naging trending. Ngunit kasabay nito, may mga anonymous na banta na lumabas sa internet, nagbababala na itigil na ang pag-uungkat sa kaso para sa seguridad ng bansa. Nagpatawag ng National Press Conference ang hepe ng E. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pahayag, biglang namatay ang kuryente sa buong gusali. Nang bumalik ito, isang mensahe ang lumitaw sa screen sa likod ng podium, tumigil kayo bago mahuli din ilahat. Yes, malapit kami if inaasahan ninyo. Kinabukasan, isang nakakagimbal na ulat ang dumating mula sa gwardiya sa abandonadong bahay. Ang police line ay punit at sa pinto sa harapan, may isang sariwang marka ng kamay na may dugo. Sa ilalim nito, nakasulat gamit ang dugo, hindi siya umalis. Ang mga investigador na pumasok ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig. Ang security camera ay nakakuha ng isang malabong anino na gumagalaw sa likod ng kurtina. Para sa mga investigador, hindi ito oras para maniwala sa kababalaghan. Nakatuon ang lahat sa paghahanap kina Domingo Velasco at E. Sa gitna ng lahat, ang bahay sa Calle Aguinaldo ay nananatiling saksi. Sa katahimikan ng gabi, may mga nanunumpa na nakakarinig sila ng bulong mula sa loob, nandito pa ako. Hindi malinaw kung ito ay ang kaluluwa ni Rico na hindi matahimik o isang paalala lamang na ang kaso ay hindi pa tapos. Ang anino ay patuloy na umiikot at ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay tila pagtapak sa isang minahan na sasabog anumang oras. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mag-viral ang video ni Rico. Kahit na malakas ang panawagan ng publiko para sa transparency, nanatiling maingat ang mga pulis. Masyadong maraming makapangyarihang tao ang sangkot. Ngunit sa likod ng lahat, patuloy na nagtatrabaho ang isang special investigation team na pinamumunuan mismo ni Major Cruz. Nalaman nila na ang metadata ng pangalawang flash drive ay nagmula sa isang computer na konektado sa isang Wi-Fi network sa Malasag Hills, isang liblib na lugar sa labas ng Cagayan de Oro. Isang team ang ipinadala roon at natagpuan ang isang lumang kubo. Sa loob, may mga bakas ng kandila at isang piraso ng papel na may sulat, kung nababasa niyo to, ibig sabihin alam na nila. Sa ilalim ng sahig, may isang piraso ng damit, uniforme ng courier ni Rico, at ilang sunog na litrato. Isa rito ay nagpapakita kay Rico sa harap ng bodega sa Makabalan Port kung saan nahuli si. Dito, isang bagong teorya ang nabuo. Nagtago muna si Rico bago siya tuluyang nahuli at pinatay. Sa kabilang banda, ang mga serial number ng pera sa maleta ay na-trace sa isang kumpanyang pag-aari ni Velasco. Ngunit ang isa sa mga transaksyon ay patungo sa isang pamilyar na pangalan, E. Rahman Hidayat, isang dating opisyal sa isang National Logistics Agency. Siya ang anino sa likod ng lahat. Napag-alaman na si Rahman Hidayat ay nasa Cagayan de Oro ilang araw bago ang pagpatay. Nang hanapin siya sa kanyang tahanan sa Metro Manila, natagpuan ang mga dokumento na nag-ugnay sa kanya sa kaso. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang litrato niya na nakatayo sa harap ng abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo, 2 taon bago ang krimen. Ang bahay ay matagal na palang pugad ng kanilang operasyon. Ngunit nang dadalhin na ang mga ebidensya, isang truck na naglalaman nito ang ina-aksidente. Nasunog ang halos lahat ng ebidensya. Ang tanging nakaligtas ay ang maliit na kamera na una nilang nakuha sa bahay. Nang buksan ito ulit, may isang bagong video. Makikita si Rico na nakikipag-usap sa isang anino.
Bakit sa bahay na iyon? Tanong ni Rico. Dahil doon nagsimula ang lahat, sagot ng anino. Kung magsasalita ka, walang maniniwala. Akin silang lahat. Ang boses ay 87% na tugma sa boses ni Rahman Hidayat. Isang national manhunt ang inilunsad, ngunit si Rahman Hidayat ay tila naglaho na parang bula. Samantala, ang abandonadong bahay ay patuloy na dinarayo. Gabi-gabi may mga nag-aalay ng kandila. May mga nanunumpa na nakakakita sila ng ilaw mula sa loob at nakakarinig ng isang boses na tumatawag, "Nandito ako." Ipinasara na ng pulisya ang buong lugar. Ngunit kinabukasan, lahat ng security camera ay sira. Sa pader ng sala, may bagong sulat, "Hindi itapos." Nagsusulat ni Vae. Ang kaso ay naging isang alamat. Ang huling video, ang nawawalang pera, at ang pangalang Rahman Hidayat ang mga susi sa huling kabanata ng misteryo na nagsimula sa isang lumang bahay sa Calle Aguinaldo. At sa katahimikan ng gabi, ang bahay ay nananatiling nakatayo, ang mga bintana nito ay sumasalamin sa liwanag ng buwan na tila may isang mukha na nakatanaw mula sa loob. 3 linggo matapos ang pag-viral ng video, ang investigasyon ay pumasok sa pinakahindi inaasahang yugto. Sa gitna ng malawakang paghahanap kay Rahman Hidayat, isang bagong saksi ang lumitaw. Sumuko siya sa SCE headquarters sa Mindanao, takot na takot. Siya si Leo de Guzman, ang personal na driver ni Domingo Velasco sa loob ng 5 taon. Matapos bigyan ng proteksyon, nagsimula siyang magsalita. Ayon sa kanya, matagal nang magkasosyo sina Velasco at Hidayat sa iligal na pagpapadala ng pera. Si Rico ay isa lamang sa mga courier na ginamit nila. Ngunit hindi nila inaasahan na si Rico ay makakatuklas ng isang paketeng naglalaman ng mga dokumentong maglalantad sa buong operasyon. Hindi siya naghahanap ng gulo, sabi ni Leo. Isa lang siyang matapat na tao na aksidenteng nakatuklas ng isang sikretong napakalaki. Inamin ni Leo na gabi bago ang pagpatay, inutusan siya ni Velasco na ihatid si Hidayat sa abandonadong bahay. Sa loob ng kotse, narinig niya ang kanilang usapan, "Hindi na natin siya kailangan." Matapos ang krimen, ang sasakyang ginamit ay itinago sa bodega sa Makabalan Port bago nilinis at ibinenta. Lahat ng utos ay galing kay Hidayat. Inamin din ni Leo na naghatid siya ng 2 malalaking maleta mula sa bahay patungo sa isang maliit na paliparan sa Bukidnon, sa parehong gabi kung kailan nawala ang eroplano ni Velasco. Sa loob ng maleta, ayon kay Leo, ay mga dokumento at isang hard drive na mailabel na T-Proyekto Aguinaldo. Ang testimonya ni Leo ang nagdugtong sa lahat. Ang T-Proyekto Aguinaldo ay ang codename para sa kanilang money laundering operation na ipinangalan sa kalye kung saan nakatayo ang kanilang lihim na headquarters. Sa tulong ng Interpol, na-trace ang eroplano ni Velasco. Hindi ito lumabas ng bansa, kundi nag-emergency landing sa kabundukan ng Kitanglad sa Bukidnon. Natagpuan ng search and rescue team ang mga abo ng eroplano, sunog na maleta, at mga piraso ng dokumento. Ngunit sa gitna ng lahat, isang maliit na silver pin ang natagpuan na may inisyal na EF. Pinatibay nito ang hinala na kasama si Hidayat sa eroplano. Ngunit walang katawan na natagpuan. Habang si Leo ay nasa ilalim ng proteksyon, bigla siyang nawala. Ang kikihi sa kanyang tinutuluyan ay nagpapakita na lumabas siya ng 1 oras ng madaling araw. Sa salamin ng kanyang bintana, may isang sulat, "Sinundo niya ako ngayong gabi." Tumangging magkomento ang mga pulis. Bumalik ang forensic team sa abandonadong bahay, gamit ang isang bagong teknolohiya. Sa ilalim ng pintura sa pader, isang mensahe na isinulat gamit ang tuyong dugo ang lumitaw, "Hindi kayang sunugin din katotohanan." Ang mga salitang iyon ay naging simbolo sa Cagayan de Oro. Ang mga tao ay nag-aalay ng kandila at nagdarasal para kay Rico. Ngunit sa gitna ng mga dasal, ang misteryo ay patuloy na bumabalot sa lugar. Hindi pa rin isinasara ng pulisya ang kaso. Si Rahman Hidayat ay nasa International Most Wanted list. Ngunit isang tanong ang nananatili, sino ang nagpadala ng huling video ni Rico sa publiko? Walang nakakaalam. Ngunit sa tuwing umiihip ang hangin sa Calle Aguinaldo, may mga nagsasabing nakakarinig sila ng isang bulong mula sa loob ng abandonadong bahay. Isang boses ng isang binatang nagsasabi, "Nandito pa ako." Isulat niyo ang lahat. Ang bahay ay naging isang tahimik na monumento,
hindi lang saksi sa isang pagpatay, kundi simbolo ng pakikibaka ng isang taong naglakas loob na labanan ang kadiliman gamit ang katotohanan, kahit pabuhay niya ang naging kabayaran. Ang kaso ng pagpatay sa abandonadong bahay sa Calle Aguinaldo ay nananatiling isang madilim na